Isang dalagitang 16 na taong gulang, mahilig magbasa, matalino at mas gusto pang mag-aral kaysa makisali sa mga intriga ng palasyo. Ngunit isang araw, bigla siyang sinabihang siya na ang bagong reyna ng England. Hindi siya naghangad ng kapangyarihan, hindi nagplano upang agawin ang trono. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, siya ay naging sentro ng isang madugong laban para sa kapangyarihan. At makalipas lamang ang 9 na araw bilang reyna, siya ay pinatalsik at sinapit ang isang masaklap na katapusan. Ito ang malungkot na kwento ni Lady Jane Grey, ang tinaguriang 9-Day Queen ng England. Ipinanganak si Lady Jane Grey noong 1537 sa England. Siya ay mula sa isang maharlikang pamilya na may kaugnayan sa dinastiyang Tudor. Ang kanyang lola ay si Mary Tudor, ang nakababatang kapatid ni Haring Henry VIII. Dahil dito, may karapatan si Jane sa linya ng pagmamana ng trono. Ngunit noong siya'y bata pa, wala namang nag-iisip na balang araw ay magiging reyna siya. Mas kilala si Jane bilang isang pambihirang estudyante kaysa isang prinsesa. Marunong siyang magsalita ng Ingles, Latin, Greek at iba pang mga wika. Mahilig siya sa filosofiya at relihiyon. Sa panahong ang karamihan sa mga babae ay hindi nabibigyan ng mataas na edukasyon, si Jane ay isa sa pinakamatalinong babae sa buong England. Noong 1547, namatay si Haring Henry VIII at pumalit sa trono ang kanyang anak na si Edward VI. Si Edward ay isang batang hari at masugid na protestante. Sa panahong ito, nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan ng mga protestante at katoliko sa England. Habang lumalaki si Edward, lumalala rin ng kanyang karamdaman. Pagsapit ng 1553, malinaw na hindi na siya magtatagal. Dito nagsimula ang isang mapanganib na plano. Ang susunod na legal na tagapagmana ng trono ay si Princess Mary, anak ni Henry VIII at isang debotong katoliko. Maraming makapangyarihang protestanteng maharlika ang natakot na kapag naging reyna si Mary, ibabalik niya ang impluensya ng simbahang katoliko sa England. Isa sa mga taong ito ay si John Dudley, ang duke ng Northumberland. Si John Dudley ay isang napakalakas na politiko. Upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan, nagplano siyang ilagay si Lady Jane Grey sa trono. Bilang bahagi ng plano, ipinakasal niya si Jane sa kanyang anak na si Guilford Dudley noong Mayo 1553. Ayon sa maraming historiador, hindi si Jane ang nagpasya nito. Isa lamang siyang piyesa sa laro ng kapangyarihan ng mga nakatatanda. Habang lumalala ang kalagayan ni Edward VI, pinaniwala siya ng mga taga-suporta nito na dapat alisin si Mary sa linya ng pagmamana at isang protestante dapat ang magmana ng trono. Bago mamatay si Edward, nagpagawa ito ng dokumentong tinatawag na Device for the Succession. Sa dokumentong ito, itinakda niyang si Lady Jane Grey ang magiging susunod na monarka ng England. Noong July 6, 1553, namatay si Edward VI. Ngunit hindi agad isinapubliko ang kanyang kamatayan. Ilang araw matapos nito, sinabihan si Jane na siya na ang bagong reyna ng England. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, nang marinig ni Jane na siya na ang magiging reyna, hindi siya natuwa. Sa katunayan, sinasabing siya ay nanlumo at halos mawalan ng malay. Alam niyang mapanganib ang sitwasyon. Alam niyang may mas malakas na karapatan si Mary sa trono at alam niyang maaari siyang maging target ng mga kalaban. Ngunit wala siyang gaanong pagpipilian. Noong July 10, 1553, opisyal siyang ipinahayag bilang reyna ng England. Ngunit hindi naging madali ang kanyang paghahari. Maraming tao sa England ang hindi sumuporta sa kanya. Para sa kanila, si Mary ang tunay na tagapagmana. Habang nasa London si Jane, mabilis na nagtipon ng mga taga-suporta si Mary. Maging ang mga maharlika at sundalo ay unti-unting lumipat sa panig ni Mary. Unti-unting nawala ang suporta para kay Jane. Sa loob lamang ng 9 na araw, bumagsak ang buong plano. Noong July 19, 1553, opisyal na kinilala ng Konseho ng England si Mary bilang reyna. Si Jane Grey ay pinatalsik. Ang dating reyna ay muli na lamang naging isang bilanggo. Ang mga taong dating sumuporta kay Jane ay mabilis na tumalikod upang iligtas ang kanilang mga sarili.
Marami sa mga tunay na may kagagawa ng plano ang nahuli at naparusahan, kabilang dito si John Dudley. Ngunit si Jane na halos walang kontrol sa mga nangyari ay nakulong din sa sikat na Tower of London. Sa simula, hindi balak ipapatay ni Queen Mary si Jane. Marahil ay nauunawaan niyang si Jane ay ginamit lamang ng ibang tao. May pagkakataon pa sana na mapatawad siya. Ngunit habang lumilipas sa mga buwan, nananatiling banta ang kanyang presensya. Marami pa ring protestante ang nakikita si Jane bilang alternatibong reyna. Sumiklab ang Wyatt's Rebellion, isang pag-aalsa laban kay Queen Mary. Bagamat walang ebidensya na direktang sangkot si Jane sa rebellion, naging malinaw kay Mary na hanggat buhay si Jane, maaari siyang maging simbolo ng oposisyon kung kaya't pumayag na siya na ipabitay ito. Habang nakakulong si Jane sa Tower of London bago ang kanyang pagbitay, ipinadala ni Mary I ang isang katolikong pari na si John Feckenham upang hikayatin siyang bumalik sa pananampalatayang Katoliko. Umaasa si Mary na maliligtas ang kaluluwa ng kanyang pinsan kung tatalikuran nito ang protestantismo. Sa halip na maging magkaaway, nagkaroon sila ng magalang at matalinong pag-uusap. Maraming oras silang nagdebate tungkol sa relihiyon. Pareho silang edukado at marunong sa teolohiya. Bagamat hindi nabago ni Feckenham ang paniniwala ni Jane, humanga siya sa talino, kabutihang loob at katapatan nito. Noong February 12, 1554, dumating ang araw ng pagbitay. Si Lady Jane Grey ay 16 o 17 taong gulang lamang noon. Sa umaga bago siya bitayin, muling inalok si Jane ng pagkakataong magbalik loob sa Katolisismo. Tumanggi siya. Nanindigan siyang ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa mga doktrinang pinaniniwalaan ng simbahang Katoliko. Bago siya dalhin sa lugar ng pagbitay, nakita niya ang katawan ng kanyang asawa na si Guilford Dudley na nauna ng pinugutan ng ulo. Isang napakasakit na tanawin para sa isang kabataang babae, ngunit nanatili siyang kalmado. Nang makarating siya sa plancha, nagbigay siya ng maikling talumpati. Inamin niyang tinanggap niya ang korona, ngunit sinabi niya ring hindi niya ito hinangad. Humingi siya ng kapatawaran sa Diyos at naghanda sa kanyang wakas. Pagkatapos ay piniringan siya. Ayon sa mga salaysay, nahirapan siyang hanapin ang bloke kung saan niya ipapatong ang kanyang ulo. Sa kanyang pagkalito, sinabi niya ang mga salitang, "Anong gagawin ko? Nasaan na yun?" May isang taong gumabay sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang ulo at ilang sandali lamang natapos ang kanyang buhay. Mahigit 400 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nakakalimutan ng kasaysayan si Lady Jane Grey. Hindi siya naaalala bilang isang makapangyarihang reyna. Hindi rin siya nakilala dahil sa mga dakilang tagumpay sa digmaan o politika. Sa halip, naaalala siya bilang isang batang babae na napasok sa isang larong hindi niya pinili. Maraming historyador ang naniniwala na si Jane ay higit na biktima kaysa kontrabida. Dahil sa huli, si Lady Jane Grey ay hindi isang reyna na naghangad ng korona. Isa siyang batang babae na nawalan ng pagkakataong mabuhay ng normal.